Nasa bahay lang po siya. Hindi man lang niya binabantayan yung anak niyo? Binabantayan niya po. Pero malaki naman na po kasi siya. Magpo 4 years old na po yung baby namin. So, ang gusto ko lang naman po, makaramdam din po siya kasi lahat po ng sinasahod ko, pambayad utang na lang po namin. Okay. So, minsan pag sinasabihan ko po kasi siya, sinasabi niya, yun ang hirap sa'yo pag nagtatrabaho ka. Sinusumbat mo lahat. Ang akin lang naman po kasi, sinasabihan ko siya para mamulat siya. Para alam niya po na kailangan niya nang magtrabaho. Kasi syempre po lumalaki po yung anak namin. Kailangan na din po niya mag-aral this next enrollment po. Okay. Tama. Kaya sabi niya sa akin, nanunumbat daw po kasi ako. Okay. Tama po ba na sinasabi, na sinusumbatan ko na po ba siya sa lagay kong gano'n na minumulat ko lang naman po siya na gusto ko na siya makapagtrabaho kasi hindi ko na rin po kaya. Okay. Gaano na ba katagal na tambay ang mister mo? Job? Almost 3 months na po. 3 months pa lang. Opo, pero last year po kasi nagkasabay po kasi kaming walang work. Then, ako po, bilang asawa, bilang nanay ng anak ko, parang gumagawa po ako ng paraan. Kasi nakakahiya naman po sa biyanan ko na sa kanila kami kumakain, sa kanila po nanggagaling yung gatas. Siyempre po yung bayad po kasi ng upa, saka sa kuryente po, yun po kasi yung iniisip ko. Okay. So nakatira kayo sa bahay nila? Hindi na po. Nakabukod na po kasi kami. Then, nung nawalan po kami parehas ng work, parang sa bahay lang kami natutulog. Doon sa kanila, doon po sa mother niya kami kumakain. Okay. So, ang tanong mo kung tama bang sabihan ako na nanunumbat, nire-remind ko lang naman siya sa kanyang responsibilidad. Opo. Paano ka ba nag-remind sa kanya? Baka ang dating kasi panunumbat. Ano po? Hindi po. Pag-inari po. Kasi ako po pagkaroon ko po kasi sa trabaho. Minsan po pag nakita ko na maraming trabahin, naglalaba po ako. Kahit gabi na ako natutulog. Okay. Then, minsan po siya nakatambay lang siya sa labas. Ano man lang po na minsan tinutulungan niya sana ako. So, minsan po pag pinari po, minsan nauna na akong kumain. Kasi wala po siya kasi nasa labas siya eh. Ayaw niya pa po umuwi. So, mauna akong kumain. Pag dumating po siya, pagdalas niya kumain, kinakausap ko siya. Sasabihan ko siya na, ngayon baka naman pwede naman, tulungan mo ko kasi hindi ko na kaya, magtrabaho ka naman na. Kasi, anong reaction niya? Anong reaction niya? Sabi niya, ano daw po, parang gusto niya po, yung trabaho yung lalapit sa kanya. Doon po ako naaasar. Sabi ko, huwag ka masyadong kampante sa sarili mo na pag nag-apply ka, matatanggap ka kaagad. So, paano natatapos yung ganung usapan kapag... Nagagalit po siya sa akin na pinipilit ko siyang magtrabaho. Ang akin lang naman po kasi iniisip ko yung future ng anak namin. Kasi marami po akong pangarap para sa bata. Ayoko naman po kasi lumaki siya ng gano'n na pagigis na niya na yung nanay niya yung nagtatrabaho para sa pamilya niya. Okay. So, lagi kayo nag-aaway kapag ganyan. Nauuwi sa... Nauuwi po talaga sa away po. Okay. So, ang tanong, kung tama bang sabihan ka nanunumbat? Kung yun ang gusto niya sabihin, hindi mo naman pipigilan kung ang dating sa kanya panunumbat. Pero syempre, base sa kwento mo to defensive lang siya sa kanyang sitwasyon ngayon sa buhay. Nagiging defensive siya. Kasi po, nung siya po yung may work, tapos then ako po wala. Ginagawa ko po, tumutulong ako, kumbaga racket po. Kung ano po yung pwedeng mapagpakitaan, ginagawa ko. Kasi para man lang po sa pang-araw-araw namin nagastusin. Para hindi nagagalaw yung sahod niya. Kumbaga ako po bilang asawa, tumutulong ako sa kanya para sa araw-araw na gastusin namin pamilya. Nung ako po nung nagtatrabaho, tapos siya yung nawalan, sabi ko sa kanya, tulungan mo naman ako, katulad ng pagtulong ko sa'yo. Nung time na ikaw yung may trabaho, tapos ako wala. Sabi ko, sana kahit man lang yung panggatasan na ng anak natin, mabigyan mo ko. Kasi ako sabi ko, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng panggatas araw-araw. Parang nadidrain po kasi yung utak ko araw-araw na yung pamasahe ko, yung pagkain namin, yung gatas ng anak ko. Yun po kasi laging nasa isip ko. Kasi ayoko po na
yung po pagkain namin. Sa magulang yan manggagaling. Although na mabait naman po yung parents niya. Siyempre po, may mga kapatid din po kasi siyang nag-aaral. Okay. Okay, so pwede na kami magsalita. Oo. Okay po. Si ate, oh. Pwede ba kami mag-advise, te? O... Sorry po. Okay lang, naiintindihan ka namin. Pinapaliwanag ni ate para mas maintindihan. Okay, ayos. Yun, sabi ko nga kanina, yung tanong mo na tama bang sumbat ang dating sa kanya ng mga sinasabi mo, syempre hindi, para sa yun. Para sa kanya naman, yun ang dating. So hindi talaga kayo nagkakaintindihan. Number one siguro, dahil nga defensive siya sa kanyang sitwasyon, wala siyang trabaho. Kasi hindi naman siya insensitive, naniniwala ako dyan eh. Kami mga lalaki naman may pakiramdam ng pangangailangan ng pamilya, no? O ng girlfriend o ng asawa. Siguro talagang wala siyang magawa sa moment na to. Ngayon, kapag nai-stress na siya, wala siyang ibang masabi para madepensa. Hello? Binubusin na mo. Hello po. Ay, madepensa na kanyang sarili, kundi sinusumbatan mo ako. Ayan, tigilan mo ako, sinusumbatan mo ako. Ayan, pero wag mong alam mo 'yun, wag mong isipin na napaka-irresponsible na ng mister ko. Ayun, although 'yun ang nangyayari ngayon, pero kapag ganun din kasi ang thinking mo, lalo siyang ate, wag mong bugahan yung ano. Ate, ano yung nangyayari, ate? Lalo siyang mawawalan ng moral sa kanyang ginagawa, ano. So, try mong i-uplift naman siya kahit papaano or pakausap mo sa mga kaibigan mo or magulang mo tungkol sa sitwasyon ng pangangailangan ang kailangan niya ng gawin na responsibilidad. Actually po, sinasabihan naman po siya ng parents niya. Pag sinasabihan ko po ba na sa kanya na, po ba may pangarap ka ba para sa pamilya mo? Ginagano ko siya, tapos nananahilig na. Sabi ko, ako kasi ang tanong pangarap para sa atin. Tapos minsan sasabihin niya po sa akin, di maghanap ka ng taong mayroong may pangarap sa'yo. Ginagano niya po ako. Kaya minsan nababad trip po kasi ako. May attitude talaga si Gano'ng kuya. katagal na ba yung wala siyang trabaho? 3 months pa lang daw. 3 months, oo. Anong dating trabaho niya? Ano po kasi sa dati, security guard po siya. Ano nangyari? Bakit nawalan siya ng trabaho? Sinamad na po siyang mag-work ng security guard. Kasi nga daw po parang nakakatamad daw po kasi nakaupo lang. Tapos Okay. nung nawalan po siya ng work, yung father ko po, may kakilala siya. Pinag-apply po siya sa may Ayala Land. Sabi ko, sayang kasi ang gandang opportunity po para sa amin. Inayawan niya po. Anong dahilan? Tinatamad daw po kasi siya. Tinatamad. Ewan ko, kasi kanina tinanong ka ni Kiko kanina yung paano ka ba mag-explain kung pasumbat ba ito. Narinig ko naman yung explanation mo. Feeling ko naman hindi. Totoo yung sinasabi ni Kiko. Baka masyado lang siyang defensive dahil sa sitwasyon niya. Pero, kasi 3 buwan na. Tapos ginawa mo naman na lahat. Feeling ko, kulang pa yung sinasabi mong ginawa mo ng lahat dahil kailangan niyang, kasi parang nadapa siya. Alam mo naman lalaki, pag nadadapa, napakatagal bumangon. Oo, napakatagal bumangon yan. Mas mabilis po ang babae bumangon pag nadapa. Ang lalaki, pag dumapa po yan, mag-iinat pa yan. Magmumuni-muni pa yan. So, it will take a while. Oo, pero wag ka sana magsawa. Siguro yung kung paano mo siya kausapin, na the more na mas magmumukhang parang mas pinapaintindi mo sa kanya yung sitwasyon. Kasi ako bilang babae, ramdam ko din yung sitwasyon na ganyan, na parang hindi mo na alam kung paano ka kukuha ng panload mo. Ultimo panload, wala ka, di ba? Parang ang hirap ng ganon. Oo. At saka totoo yun, nakakahiya naman sa pamilya. Although mabait nga ang mga biyenan, pero wag na nating hintayin na dumating yung araw na alam mo yun, ma-record siya sa talaan ng mga pinapakain at asa ng mga pamilya. Okay. Ha? Kaya kung ako sa'yo, konting motivation pa. Kung hindi mo siya makuha sa paraan na ginagawa mo ngayon para bumalik yung interest niya sa pagtatrabaho, mag-isip ka ng ibang way na mamomotivate mo siya. Inaano ko nga po sa kanya na sinasabihan ko na, diba sinasabihan ko siya na, wala ka bang pangarap sa anak mo? Kasi di ba nga po ba, kahit habang bata pa, maganda na rin po kasi na may pangarap ka sa sarili ng anak. Siya po sinasabi niya na, wag mo kayo tulad sa iba na maraming pangarap para sa pamilya. Siya daw po, kontento na siya na ganun yung buhay namin. Patay tayo. Yan ang tatay. Okay. Pero minsan po nakaka-assure. So, kaya minsan parang,
May problema na pareho. Kayong dalawa talagang may problema. May problema ni asawa niya. Si kuya, walang pangarap. Ikaw, Di ba? Walang pangarap. Tapos ikaw naman, Armalite ka, ate. Kapag pinangaralan mo na si kuya. grabe ka naman kung Armalite. Bratatatatat. Hindi naman po sa na talagang sermon po. Yung maluwan na naman po na talagang magkakaintindihan po kami. Kaya lang po minsan, pagsasabihan mo siya na wala ka pong pangarap, minsan sagutin ka niya, wala. Anong gagawin mo? Gaganon po siya. Kaya huwag kang nakakaasar. Di wala. Ilang taon na yung asawa mo pala? 24 po. 24. Oh, 24 na or pwedeng 24 pa lang. Okay, no? Pwede yun dalawa yun Pwedeng bata pa or matanda na para sa ganung pag-iisip. Pag 24, bata pa yan. Oh, pero sa ganyang sitwasyon niya, dapat kailangan niya ng wala nang ano. Ay, yun kagad, alam mo yun, kailangan niya na mag-mature So tama naman yung ginagawa mo kasi pag nai-stress na talaga ang isang misis nakakapagsalita talaga yan. Ng, Tapos po, mas mahalaga po yung oras niya na kasama yung barkada niya kaysa sa amin ng anak niya. Yun talaga yun Isa pa yun, oo. So yun pala yung medyo nagiging komportable siyang tumambay, makipagbarkada. Kaya medyo nababawasan yung interest niya dun sa kanyang... Kaya po, pamilya. sinasabihan ko siya na pwede ka naman tumambay habang wala ako. Pero sana pag nandito na ako galing sa trabaho, sana nandito ka na lang sa loob ng bahay. Kasi po napapagod po ako na ultimo kakain na lang, tatawagin mo siya. Tapos pagkatapos kumain, lalabas na naman. Doon po ako naaasa. Di man lang maghugas ng pinggan, gano'n. Ang ginagawa ko po kasi, para may ginagawa siya, hindi ko po hinuhugasan yung pinggan. Pinapabayaan ko po, pinabukasan siya yung maghugas. Hinuhugasan naman. Hinuhugasan niya naman po. Nagliligpit naman siya ng kalat. Pero po yung nakakapagod po kasi yung pagdating mo na sa labas, nakatambay, tapos hindi mo lang sa susunod, pag uwi mo, nandun lang siya. Alam mo, pinaka magandang gawin dyan, yun nga yung sinabi namin kanina, i-motivate mo. Kung wala pa rin, huwag ka nang umasa na may mangyayari sa buhay niya. Ipagpanalangin mo na lang siya, ipagtirik mo ng kandila. Kausapin yung magulang ng lalaki. Paulit-ulitin mong tulungan ka doon. Ulit-ulitin mo yung mga magulang ng Always kausapin naman mo. po silang always naman po silang nakikipag-usap. Minsan po napapagalitan na nga po nila kasi nga po parang naawa na rin po sa akin kasi nga pag may trabaho po talaga ako, parang tamad siyang kumilos para maghanap ng trabaho. Okay. So, mas tatagan mo pa, miss, ang iyong sarili kasi minsan hindi mo alam kung gaano ka katatag not unless yun na lang option mo. So, in your case, kailangan pang palabasin pa ang lakas na meron ka pa dyan, lakas ng loob, unang-una sa lahat. Kasi nanay ka. Kasi nanay ka, may anak ka na kailangan. Dala mo, pamilya mo. Habaan ng pasensya, ikaw nakakaintindi. Ayan. So, tama, wala kang magagawa sa taong ikaw hindi ka pinapakinggan Sa taong ayaw kang marinig, alam naman niya ang gagawin. Wala kang magagawa, kundi ilabas na lang yung best out of ng sitwasyon na meron ka. Diba? Kung ano lang muna kaya mong gawin, mag-provide para sa iyong anak. Hanggang dun lang. Kapag wala na siyang makain, gagawa ng paraan sa kanyang sariling buhay ang taong to. Diba? So, wala kaming may advice sa'yo kundi kausapin siya, humingi ng tulong para matulungan ka. Pero syempre, kailangan survive mo lang yung maghapon, survive mo lang yung linggo mo, maging, alam mo yung compose ka pa rin sa harap ng anak mo, wag mag-freak out, magpahinga, pwede rin magpahinga. Umuwi ka sa bahay niyo, samantala, magsumbong sa magulang, umiyak. Para mabawasan. Totoo yun, Papa Kiko, Papa Obet. Minsan kailangan ipakita rin ng babae na mahina siya at kailangan niya ng lalaki. So, siguro hindi masamang umiyak yung sinasabi ni Kiko, lalo na sa asawa mo na parang, meron kasing ganun lalaki. Pag nakita niya na lumuluha ka na ng dugo at powder, Dugo talaga. bigla niya marirealize na, ay, ganun na pala siya, nasasaktan ko. True. Oo. Minsan huwag tayo masyadong matapang kasi nakaka-intimidate yun sa mga lalaki. Alam mo naman ang lalaki. Umiiyakan ko siya, sasabihin niya sa akin, nag-iinarte daw po ako. Nag-iinarte ka na naman, alam mo, nag-drama huwag mong ka na naman. intindihin kasi defensive lang tong mister mo. Wala siyang magawa hindi niya alam kung anong gagawin sa kanyang sarili. Kaya pag nililiitan mo lang ang pasensya mo, yan at yan pa rin ang problema mo. Ganyan pa rin ang magiging reaction mo. Diba? Minsan sorry, may mga taong akala natin kukuha natin ng strength pero hindi pala. Siya pa pala yung mag-ano. Meron, ganun talaga nangyayari. Kanya-kanya tayo ng burden. Pero alam mo yun, individually pa rin individuality pa rin in the end Dapat mas strong ka pa rin as a nanay, as a person. Sabi nga nung kaibigan ko, ang advice daw sa kanya ng tatay niya, pag mag-aasawa ka, kailangan kaya mo yung buhay mo kahit ano pang mangyari sa asawa mo.
Mawala man yan. Kailangan mong tumayo sa sarili mo. Kahit nagsasubmit ka sa asawa mo, pero kailangan, meron ka pa rin mas malaki yung plan B mo. If ever, di ba? So, kaya mo yan, miss. Pasensya pa. Haba pa ko ng pasensya, okay? Okay po. Thank you po. Thank you. Salamat. Kasal na ba sila? Hindi ko na itanong. Hindi Pero na natin feeling ko hindi natanong. pa. Salamat. Thank you. At syempre sa mga kabarangay natin, pwede naman kayong magbigay ng inyong mga reaksyon sa pamamagitan ng aming mga Twitter, Instagram account Mama Emma 971, Facebook page Mama Emma Manila, at ang aking Fanatex Mama Emma Space. Ang inyong mensahe ipadala sa 4627. Alright, papakiko mismo sa Facebook, sa Twitter at sa Instagram. Correct yan, kabarangay. At sa Twitter naman, Papa Obet. Sa Twitter, sa Facebook, Papa Obet official page. Gamitin ang hashtag sa amin, ang Barangay LS 1D ngayong araw na to. Anong ibig sabihin yan? Kasi alam mo, sobra kasi tickets ko eh. Ay ako, gusto ko, naghahanap ako ng kadate ng kasama eh. Iba ang feeling pag may kasama akong iba maliban sa inyong dalawa. Hindi maghanap tayo ng mga kasama. Ayun, Ganun lang yan. Maghanap tayo ng mga kasama. Sige. Walang tanong, kundi March 21. Pwede namin kayong, pwede nyo kaming 21 or samahan. 22? 22 ba? 21. 22. Ayan o, 22. 22 pala? March 22? Oo. March 22, that's Sunday. March 22! Oo. Mali ang sinabi ko sa aking kaibigan. March 22 pala. March sige, mamaya. 22. Okay, ayos. 22. So, maghanap po kami nakasama para isang direction lang ang pupuntahan natin. Ay, Magsaya. grabe. Grabe. At syempre iparamdam kung Pumunta lang anong sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. anong nagpapaganda sa inyo. Yung iba na ubo. Ngayon mismo hapong to, Mangyayari yun. mangyayari bago matapos ang programa, meron pong isang kabarangay at pwede pang magsama ng isang kabarangay. Ang grabe, makakasama oh. namin, Yahoo! March 22, isang direction lang ang pupuntahan natin. Yeah. Yung iba na ubusan, pero dito hindi kayo mauubusan. Mismo. At syempre, mga kabarangay, magbabalik pa rin po ang Talk to Papa. In the meantime, tagstugan muna tayo. At ang awiting ito ay hatid sa atin na... Milo, energy to build champions. Max Menthol Candy. Basta menthol, do it to the max. Tawanan ang problema! Talk to Papa na!